dinidikitan po nila ako ng bubble gum sa ulo. Hindi ko po sinasabi kila ate yun. Kasi po magkakaiwalay po kami magkakapatid. Kaya ate lang po talaga ako nakakapagsabi. Tapos minsan din po, umuwi po ako walang sapatos kasi pinatago po nila yung sapatos ko. Hindi rin po ako makapagsabi nun kasi takot po ako mawalan ng kaibigan. Gusto ko lang naman po nun ng kaibigan eh. Tapos po naranasan ko rin pong magupitan po ng buhok. Tapos kinukuha po nila yung baon ko. Ganun. Minsan po uwi po akong gutom. Yung inipon ko po dati na dapat ipangregalo ko sa ate ko. Yung pera po na inipon ko, kinuha po nila. Inaano po nila ako na huwag daw po ako magsumbong. Ganito, ganyan. Sabi yung mga nasa isip ko ngayon, pag kunwari may nakikita akong bata na hinahatid ng papa niya sa school, napapaisip ako paano kaya kung ako yan, paano kaya kung ako yung hinahatid ng papa ko. Kung hinahatid ako ng mami ko, okay lang, kaso bakit andyan ba yung mami ko? Wala eh, nasa ibang bansa yung mami ko. Tapos alam mo ba, swerte ka nga kasi kasama mo yung buong pamilya mo sa bahay niyo eh. Kaya ako, yung tatay ko wala, tapos yung mami ko nagtatrabaho para sa amin. Tapos alam mo ba, sa umaga, aga-aga nagpasok namin, ako na nag-ready ng uniform ko. Hindi na nga ako nakakakain eh, kasi minsan late na ako nakakagising. Tapos syempre, diretso pasok ngayon, wala na akong time para magsaing. Kaya ako lang mag-isa sa gabi, nag-plansya ng mga uniform ko. Kasi pagka uwi ko, gumagawa agad ako ng mga assignment namin. Syempre, sobrang dami nun. Tapos nagpapatanong ako sa sarili ko na paano kaya kung may tatay ako, gagawin ko ba lahat yan. Kasi iniisip ko rin, yung mami ko nasa ibang bansa, siguro kung andito siya, tutulungan niya ako mag-ready ng uniform ko, tutulungan niya ako mag-ready ng kakainin ko. Kaya nga, lagi akong sinasabihan ng tita ko na yan na dito tumataba ako kasi sa bahay mo, kaya ako kasi di ako nakakain kung pumapasok ako. Minsan na buong araw na kasi pagka uwi ko galing school, nakakatulog na ako, wala nang time para kumain. Wala din namang time para magluto kasi nga pagod na ako sa school, minsan galing pa kami sa practice, wala pang susundo. Tapos ang layo-layo ng bahay namin sa school, walang susundo, walang kakamusta pag uwi sa akin. Tapos pag uwi mo, ikaw lang mag-isa kasi kayo ng dalawa ng kuya mo dun, tapos yung kuya mo. Yung time na po yun, nawalan po ako ng trabaho, pati yung asawa ko po. Tapos, nung umaga, tulog pa kami. Tapos,